Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong Tuesday, September 23, 2025. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Nando, subalit nananatili pa rin itong malakas at patuloy na nagdudulot ng epekto sa malaking bahagi ng bansa. Kasabay nito, posibleng pumasok ngayong araw ang isang low-pressure system mula sa Timog Silangan na anumang oras ay maaaring maging isang ganap na bagyo na tatawaging Bagyong Opong kapag ito ay opisyal na ideklarang tropical depression. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa pinakahuling datos ngayong umaga, ang sentro ng mata ng Super Typhoon Nando ay namataan sa layong 265 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang malalakas hanggang typhoon force winds ay may lawak na hanggang 650 kilometro mula sa sentro ng bagyo, kaya nananatili ang malawak na sakop ng epekto nito. Dahil dito nakataas pa rin ang mga tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng bansa. Signal number 3 ang nakataas sa Ilocos Norte, northwestern portion ng Apayao at northwestern portion ng mainland Cagayan, kabilang na ang western portion ng Babuyan Islands. Sa mga lugar na ito inaasahan ang storm force winds na may lakas na 80 hanggang 117 kilometro bawat oras at posibleng magdudulot ng moderate hanggang significant threat sa buhay at ari-arian. Signal number 2 naman ang nakataas sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands northern at central portions ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malakas na hangin na posibleng magdala ng minor hanggang moderate na pinsala, lalo na sa mga pananim at istrukturang mahina ang pagkakagawa. Samantala, nasa ilalim ng signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, at northern at central portions ng Tarlac at Nueva Ecija. Dito posibleng maranasan ang malalakas na hangin. Bagamat minimal hanggang minor threat lamang ito, mari pa din itong magdulot ng abala at pinsala, lalo na kung may kasamang matinding buhos ng ulan. Sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, inaasahang makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Habang sa Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang pagbuhos ng ulan. Bukas, September 24, inaasahang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang mararanasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Mas mataas pa ang inaasahang ulan sa mga bulubundukin at elevated areas at posibleng mapalala ng mga naunang pagbaha ang magiging epekto. Batay sa forecast track, si Nando ay kikilos pa west-northwest hanggang sa tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Paglabas nito, magpapatuloy ito sa westward na direksyon patungong southern China. Inaasahan na ito ay unti-unting hihina habang binabaybay ang West Philippine Sea dahil sa hindi gaanong kagandang kondisyon sa kapaligiran. Ngunit mananatili pa rin itong malakas sa susunod na mga araw. Bukod kay Nando, may isa pang low-pressure area na kasalukuyang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Mataas na ang posibilidad na ito ay maging isang tropical depression at kapag nangyari, tatawagin itong Bagyong Opong. Inaasahang papasok ito sa PAR ngayong araw at posibleng lumakas bilang ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Ayon sa international weather models, ang sistemang ito ay kikilos pahilagang kanluran at maaaring tumama sa Visayas at Southern Luzon. Subalit iba-iba ang ipinapakitang senaryo ng mga modelo.
Sa European model, ipinapakita na maaaring dumaan ito sa Central Luzon bago tumungo sa West Philippine Sea at Vietnam. Ibig sabihin hindi pa tiyak ang magiging galaw at track ng nasabing sistema at maaaring magbago anumang oras. Kaya mahalaga ang patuloy na pagbabantay at pagtutok sa mga susunod na abiso dito sa aming channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at palaging mag-ingat.